Hi guys! Welcome back to Moonchild Magodaryan channel. In today's reading, another personal reading ulit tayo, okay? Pero before that, tayo muna po ay magbigay ng shoutout mula sa ilang nag-comment doon sa past personal reading nung huli na video na ginawa natin. So, hindi na po natin ito patatagalin pa dahil medyo marami sila. Shoutout po kay Miss Susana Alhambra. Ito, lagi po siyang nanonood. Lagi siya nagko-comment sa ating mga video. Salamat po Miss Susana Alhambra from Pampanga. Shoutout po kay Jedaline o Gedaline Patag. Maricel Doringo or Doringo from Pasay City. Salamat po. Kay Miss Evelyn Garcia na hindi nawawala sa ating comment section. Salamat po Miss Evelyn. Shoutout from Balayan, Batangas. Kung gusto niyo pong ma-shoutout sa susunod ng mga personal video natin, ay i-comment nyo lang po yung pinaka-word na shoutout para alam ko na okay lang na ma-mention yung inyong mga pangalan. Kay Miss Linda Cabanting from Santiago City, ay parang taga dyan ang aking tatay nung kanyang kabataan pa. Salamat po, Merry Christmas and a Happy New Year. Shoutout po to Monaline Pasqua, Mars Gokong from Macau, Rochelle Aurelio from Mucha Negros Occidental. Ito kay Sis Elia B. Isa rin to sa lagi ko nakikita nagko-comment. So maraming salamat sis. Ayan. Shoutout po to Pulalon Salma from Zamboanga City. Shoutout to Aname Patigas, Micaela Bianson from Quezon City. Salamat sa iyo sis Micaela. Geng Gutierrez o Jeng Gutierrez from Tondo. Shoutout po to Mels Abad Teorima watching in KSA. Shoutout po kay hindi ko mabigas yung pangalan niya. Hindi ko name to or username niya lang sa YouTube. Pero shoutout po from Saudi Arabia. Kung matuloy po ba ako ng Australia next year. Salamat po. Hopefully, ma-read ko kayong lahat, okay? Pero hindi po kasi ako nag-a-accept ngayon ng personal reading. Pero from time to time, ay meron po tayong free giveaway reading kagaya ng ating gagawin sa video na ito. Okay? Shoutout to Ravenna Mayde Torres from Dubai. Salamat po. JM or JM Nicolas from San Fernando, Pampanga. Eileen Joy Repil, salamat sa iyo sis. Helena Remolio from QC. Marites Espiritu from Isabela. Rose Mia, Cat Dog Gamer S, Cat Dog Gamer S or Olive mula doon sa kanyang comment. Good eve po, pa-shoutout Olive. Salamat po. And finally, kay Miss Lani SJ from Isabela. Okay, so atin nang simulan yung ating personal reading today na atin na lamang itatago sa pangalang, wait, tingnan ko lang yung name niya ulit, Nemeline. Hi sis Nemeline, ito na yung reading natin for you. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Unahin na natin dito sa cartomancy reading kung saan ay pinapili kita ng isang cards na magre-represent sa'yo at ang iyong pinili na alam ko medyo naguluhan ka kung naguluhan or nagdalawang isip ka kung anong pipiliin mo, pero ito na yung Queen of Hearts. Ayan, yan yung magre-represent sa'yo. Ayusin muna natin, okay? Alisin ko muna itong ilang cards dito. Yung question mo ay about sa love. Kung magkakatuluyan po ba kami sa huli ng karelasyon ko po ngayon in a complicated relationship right now. Okay, sis Nemeline. Bago ang lahat, alam ko na mention ko naman ito eh. Ang tarot, cartomancy, astrology ay hindi nito na predict totally yung kabuuan na mangyayari in the future. Dahil ito ay pawang kumbaga awareness na matatawag, gabay, or guidance lang. Huwag masyadong laliman kung ano man ang iyong maririnig sa aking makikita ng mensahe sa iyong baraha today. Okay? Gawin lamang itong gabay. At isa pa, kasi mula sa question mo kung magkakatuluyan ba kayo, kung ano man yung makita natin today, maging positibo man ito para sa'yo o negatibo, at the end of the day, it's up to you and your person. Dahil unang-una, lahat ay nagbabago at nababago. Meron tayong mga choices na pwede mong baguhin at pwedeng patuloy na baguhin ng sitwasyon o ng iyong kapareha. So, aking uulitin, ano man yung mabasa natin today ay pawang maging gabay lamang sana. Okay? Okay, Nemeline. Kuha tayo ng ilang mensahe dito sa playing cards. Uy, cartomancy. Tingnan natin kung ano may iwan sa'yo.
Okay. Icing ka lang. Ayan. Okay, let's spread more. Okay, sis Nemeline. Meron akong nakikita na ilang person dito. Actually, medyo marami sila dun sa potential. Meron akong pakiramdam na maraming nagpaparamdam sa'yo. Kung baga, may mga manliligaw ka. Or kung hindi mo pa man ito alam right now, pero baka nangyari na to from the past. Or mangyayari pa lang. Pero may mga nagkakagusto sa'yo. Sa aking nakikita dito. Pero meron kang isang person dito, maaaring ito yung iyong love interest na nga. Doon ka nakatingin sa direction niya. Although siya, right now, ay parang hindi kayo magkatinginan. I have to be straightforward. Itong taong ito ay maaaring with the eight of diamonds. Ito na yung ups and downs sa relationship. So, complicated nga. Lumabas siya. Maharap kayo sa komplikadong relasyon. Ito kasing person mo, maaring gusto niya pa ng adventure. Or ma-explore, ganyan. Adventurous. Gusto niya pang sumubok. Doon sa palagay niya ay naayon siya. Right now, again, nababago ang mga bagay-bagay at sitwasyon, Emeline. Pero, andun yung focus niya. At ikaw nakatingin sa kanya. Ramdam mo yung ups and downs nitong relasyon nyo. And somehow, parang siya ay medyo, ayun nga, hindi siya nakafocus right now dito sa sitwasyon yung dalawa. On the other hand, meron ako nakikita isang person sa likod mo. I'm not sure, maaaring ito rin yun, yung iyong love interest. I don't know anything about you. Pero meron din isang person sa likod mo. At itong taong ito ay responsable. May gusto sa'yo. Ito na yung compatibility na nakikita ko para sa'yo. Kaya lamang, maaaring hindi mo siya nakikita. Hindi mo nakikita yung kanyang aura. Kung sino man siya right now. Dahil nakafocus ka sa ibang tao. Or, maaaring tahimik lang tong tao ito na pinagmamasdan ka. Kaya lang kasi meron, sabi mo nga, you're in a relationship right now. Gusto mo malaman kung magkakatuloy kayo na ditong iyong person. Pero itong nakatingin lang sa'yo, ng tahimik, malapit sa'yo, so may palagay ako na kilala mo na rin naman itong taong ito or nakita na kayo before. Andito yung love, nasa tabi niya. Okay? Tingnan natin ha, dito sa tarot deck na pinili mo kung ano pang mensahe na maaari nating idagdag kasi wala na akong mahugot doon. Okay, Emeline, anong i-clarify natin ito ilang mensahe dito? Okay, sis Emeline, mag-share lang ako ng ilang input about your birth chart sa astrology. Your sun and moon sign is in Cancer. So, napaka-natural sa'yo yung pagiging protective sa anumang sektor ng buhay, especially pagdating sa iyong relasyon, kaibigan, pamilya, o personal relationship. Cancer is a water sign. Sobrang present sa'yo yung katangian ng pagiging emosyonal at mahabagin yung iyong kalooban. You are an empath, Emeline. Hindi mo pa man ito nare-realize right now. Pero alam mo to sa iyong sarili eh. Present yung sense of responsibility. Kumbaga, pagdating sa emotional na sektor na may kaugnayan sa iyong pamilya at usapang pag-ibig sa iyong karelasyon. Kumbaga, maalalahanin. Andun yung pagmamahal. Kumbaga, sobrang sentro yun ng iyong buhay, relasyon. May pakiramdam ako na ikaw yung madalas merong alalahanin sa inyong relasyon kahit paminsan ay hindi mo naman kailangan pakaisipin o laliman yung iyong koneksyon sa pag-aalala na ito. O kahit sa anumang relationship, andun yung pag-aalala kasi nga, sentro ng iyong buhay ay yung pagmamahal. Ito talaga yung isang katangian mo na natural dahil mabuti kang tao. May malambot kang puso. In short. Isang downside lang kasi dito ay kung
Minsan, baka mawalan ka ng balance dito. Alam mo na, kapag nasosobrahan, hindi na rin siya okay. At maging overly sensitive tayo. Oo, tayo kasi I'm also a Cancer sign. So, ramdam ko itong yung mga napagdadaanan. Mas madalas, hindi pa man natin ito aminin sa ating mga sarili. Pero, andun yung nagpapadala tayo sa emosyon at sitwasyon sa ating paligid. At dito, baka mapuna ito ng ibang tao na minsan ay paiba-iba ka ng mood at hindi ka nila maintindihan. At baka itong tao ito na iyong love interest ay parang ganun. Parang ayaw niya ng masyadong nagiging emotional ka or sensitive sa ilang sitwasyon. Baka ganun yung tingin niya sa iyo somehow. Kaya yung direction niya right now na pwedeng mabago ay wala sa iyo. Gamitin mo sana ng may balance itong sensitivity na meron ka, Nemeline. Kasi you feel things deeply. Malalim kang mag-isip, magmahal, at makaramdam. Kagaya na aking na-mention, just always trust your intuition. Dahil madalas ay hindi ka nagkakamali sa iyong nararamdaman. Kung ano itong pakiramdam mo sa inyong relationship, madalas tama ka. Okay, you have Venus in Gemini. You are longing for deep, meaningful conversations. Hinahanap mo talaga yung koneksyon dito sa iyong kapareha na hindi mo mawari, ay hindi mo makuha right now. Although, gusto mo rin ng, ng may tamang space sa isang relasyon, mas nangingibabaw pa rin yung kagustuhan mo na meron kayong komunikasyon. Siyempre, di ba? Kasi importante para sa iyo yung importante sa relationship yung meron impormasyon kung ano nang nangyayari sa iyong kapareha. Yung meron kang something na maitatabi sa iyong sarili. Kumbaga, ayaw mo ng komplikadong bagay sa isang relasyon. Gusto mo sana sa isang relasyon yung expressive, yung nararamdaman mo yung verbal, at alam mo kung ano yung posesyon at takbo mo sa buhay ng tao. With the Fool, maaaring itong person mo or love interest mo na nakikita ko na iyong tinitingnan right now ay medyo mapaglaro pa. Sobrang nakarelate. Ma-explore, gusto pang sumubok ng bago, hindi pa ready right now. In short, sabi ko nga, gusto mo ng expressive, yung verbal, yung nararamdaman mo yung presence niya. But somehow, medyo opposite doon sa mga kagustuhan mong ito yung sitwasyon mo ngayon sa relasyon na very complicated. Sabi mo nga, the Fool, nakaposesyon ito sa future na pwedeng mangyari. Maaring mag-rest ka pa rin, mag-take ka ng rest o magpatuloy kang lumaban at ipaglaban ang relasyon na ito kahit pa ramdam mo na may kulang at hindi natutugunan yung iyong pangangailangan bilang isang individual sa isang relasyon. Kasi when it comes to love or being in love, parang ikaw yung mas nagbibigay sa aking palagay, mapa-material man ito, physical at emotional na sektor. You're willing to serve your loved ones. Andyan ka para sa kanya. At kapag may problema, alam mo sa iyong sarili na dapat mabigyan mo ito ng solusyon. Pero paano mo bibigyan ng solusyon kung andito kayo sa ups and downs ng relationship at yung isa ay hindi nakikipag-ugnayan sa iyo? Kumbaga, nawawala ng gana o nawawala ng communication, medyo komplikado. Namin siguro may pagka-perfectionist ang isa sa inyo o pagdating dito sa relationship, meron ding ma-explore ang isa sa inyo. Or maaari rin naman dahil dito sa sensitivity na meron ka, ay minsan pakiramdam mo lang na dapat mas maayos at mas perpekto yung inyong relasyon. Pero sa realidad o reality ng buhay natin, ay walang ganon, di ba? Lahat tayo ay dumadaan doon sa proseso at lahat tayo ay nagkakamali rin. So nakikita ko rin dito with the Fool is acceptance dito sa situation, dito sa katangian ng taong ito. Again, at the end of the day, it's up to you, Nemeline, kung ipaglalaban mo o hindi na ang taong ito. Dahil, ayun nga nakikita ko naman kasi na dalawang person kasi yung scenario o dalawang scenario yung nakikita ko dito na na-mention ko with your cartomancy. Yung isa hindi nakatingin sa yung direksyon, pero maaari pang mabago yun Dahil wala naman siyang ibang tinitingnan na tao right now o ibang tao. Ayun nga, wala naman ako nakitang third party for now.
parang gusto niya lang mag-explore. Parang pwedeng nasasakal siya, hindi naman sana. Or ayaw niya na masyadong nagiging sensitive ka o emotional sa situation. At dito gusto niya lang muna maglaylo o magpalamig sa inyong relasyon. Doon sa isang scenario, meron kasi ako nakita, sabi ko nga, meron ako isang person pa nakikita sa likod mo na nakatingin lang sa'yo. Pwede ko yung malilate silang dalawa, okay? Dito sa the world na present o pinaka-present mo na sitwasyon, hindi mo pa man ito maisip right now. Maring lumabas ito para marinig mo na kumpleto ka. Kumpleto ka. Kahit ikaw lang mag-isa, Nebelin, hindi natin kailangan maging kumpleto o maging buo sa isang relasyon. Kumbaga, magiging buo ka lang dahil nasa isang relationship ka. Hindi ganon. Hindi mo pa man maisip ito ngayon, pero buo ka na. Kahit ikaw lang. Or parang kung maramdaman mo na merong kulang, kailangan mong i-evaluate itong iyong buhay relasyon. Tanungin mo kung ano mang kulang. O paano ka ba makukumpleto. Siguro kailangan mo munang maging buo. Kahit ikaw lang muna. Balik tayo, mag-share lang ulit ako ng ilang input about astrology. Kasi you have Jupiter in first house o yung sa iyong ascendant na sobrang nakarelate with the cartomancy ready. Dahil meron akong ilang person na nakikita dito na potential. Maaring nangyari na ito o mangyayari pa lang. May mga maliligaw kayo. You're blessed with a beautiful and charismatic appearance. Maraming possibility pagdating sa relationship. So, marami nagkakagusto sa'yo, hindi mo pa man ito alam. Kaya huwag ka sanang ma-stuck doon sa situation na hindi ka sigurado right now. Again, nababago ito. Alam ko pa ulit-ulit ako doon. Pero, itong relationship mo ngayon with the Knight of Swords, gusto mong ipaglaban talaga. Kaya nga, ito yung naiwanan mong tanong sa atin. Gusto mo siyang ipaglaban hanggang dulo kahit pa ups and downs yung relationship nyo ngayon very complicated. Isang downside lang kasi ng Knight of Swords ay minsan nagde-decision tayo na hindi natin pag-iisipang mabuti or wala tayong klarong mindset dahil puso yung ating pinapairal o yung hipon, yung bugso ng damdamin. Yung pakiramdam na hindi ka natatakot na suungin ano man itong mamagitan sa inyong relasyon, basta ipaglalaban mo siya hanggang dulo. Binibigyan natin agad ng aksyon yung mga bagay na hindi pa masyadong pag-iisipang mabuti. So, be careful lang doon. Hanggat kaya o kung kailangan ay bumuo ka ng plano o pagpaplano sa iyo. Sabi ko nga, iklaro mo yung iyong isipan. Kung kinakailangan mo mag-meditate, mag-reflect, para alam mo na talaga yung saan ka lulugar dito sa sitwasyon, ay gawin yun. At sabi ko nga itong taong ito, bakit gusto lang mo nang mapag-isa, maglaylo. So, hayaan lang muna natin. Time will tell kung kayong para sa isa't isa sa huli. Because with the world naman, merong completion. Maaring maging kayo. Possible yon. Also with the Ten of Pentacles na nasa past possession, kasi maaring ito yung nangyari na itong taong ito ay naging masaya ka, naging buo ka. Pero bago pa man pumasok itong taong ito, buo ka na eh. Hindi mo pa man ito maisip. Hindi mo kailangan ng isang tao pa na para mabuo ka lalo. Nakuha mo ba ako doon? Para dun sa isang person na na-mention ko with your cartomancy na nakatingin sa'yo, na maring meron kang idea o wala kung sino ito, na gusto ka, pwede ko rin yung ma-relate kasi nasa pwedeng future din yung possession niya, at possible din na siya yung magpakompleto sa'yo. Or yung tingin niya sa'yo ay kumpleto siya kapag andyan ka. Yun nga lang, nasa relasyon ka ngayon eh. Baka hindi siya makagalaw, gusto niyang ipaglaban ka. Ganun yung nakikita ko dito, kaya lang hindi niya alam paano since nasa relationship ka nga ngayon. With the world, nagre-represent din ito ng travel. So, maaring itong sitwasyon mo ngayon, anytime soon, ay makapag-travel ka. Kung saan ay maaring makilala mo itong taong ito, itong bagong tao na nakikita ko, or taga dun siya sa ibang lugar na malayo sa'yo. Or possible rin na ito rin yung love interest. Simula't una't huli ay siya pa rin itong makakasama mo sa ibang lugar. So, maraming possibilities doon. Kasi dalawang person yung ating nakita. But with the death card in reverse na nandoon sa
yung potentials pagdating dito sa yung taro. Aking uulitin sa huli, nasa iyo ang desisyon kung ipaglalaban pa ba o hindi na itong relasyon. Pero with the death card in reverse, maaaring maging resistance ka dito sa ilang pagbabago, mananatili ka dito sa sitwasyon mo. Nag-weigh in kasi na Million kung dito sa bagong person na nakikita ko o dito pa rin sa pinaka-present mo. But either way, pareho kang kumpleto. Kumpleto ka na ngayon. Sabi ko nga, hindi mo kailangan magmadali. Time will tell kung kayo talaga sa huli ay kayo, o kung hindi mo pa maisip ngayon, kailangan mo nang maging buo with the world. Kuha tayo ng pinaka-exact message dito sa ilang oracle cards na nandito. Tingnan natin kung anong may iwan ng banana para sa'yo. Nemezin. Alam ko, hindi straightforward yung sagot natin sa iyong question dahil medyo kagaya ng iyong sitwasyon ay naging komplikado rin itong ating nakita sa baraha. Anyhow, sana kahit paano ay na-enlighten ka. Okay, merong isang bumagsak. Engagement. Wow. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Sabi ko nga, possible na itong love interest mo maging kayo in the end. Kaya lang, itong taong ito ay mapaglaro pa or nag-i-explore pa with the Fool. At ikaw naman ay nagtitake risk, naghihintay, lumalaban. So, acceptance, sabi ko kanina na tanggapin yung pagkakaiba ng bawat isa. Because at the end of the day, mayroong engagement na magaganap. Makukumpleto nyo ang isa't isa. Alam ko medyo naging komplikado, pero ang ingay, pasensya sa ingay. Alam ko medyo naging complicated ang ilang bagay again, pero malaki yung possibility na kayo sa huli dahil andito yung engagement, yung completion, and personal transformation with the death card. May mga mababago pa, pero itong pagbabago na ito at the end of the day ay something na para sa'yo rin. Hopefully kahit paano ay na-enlighten ka dito sa ilang mensahe natin. Nababanggit ng Million ko tayo ng okay. Get more information. Not the right time. Sabi ko nga, timing is everything. Right timing, yun lang. It's not the right time. Pero at the end of the day, merong engagement. Merong completion. So, merong personal transformation. Mag-iiba pa ang ilang mga bagay o sitwasyon. It's just that hindi pa ito yung oras. Not the right time. Get more information. Sabi ko nga, gusto mo, sobrang nakarelate sa na-mention ka kanina. Kailangan mo ng impormasyon sa isang relasyon. Hindi pwedeng nakaano lang tayo. Kailangan nyo ng koneksyon. Yun yung hinihintay mo nga. Kaya lang medyo itong taong ito ay marahil ay iwas ngayon o ilag sa inyong situation. Siguro naguguluhan pa siya sa nararamdaman niya. Pwedeng ganun kasi with the Fool, ito yun nga, ma-explore pa siya. Minsan ganun hindi natin maiwasan yung maguluminahan, yung pakiramdam o yung pag-iisip ng isang tao. So, laliman or maging open-minded pa na Million. Alam ko, you're an empath, sabi ko nga, ramdam mo naman yan. Baka meron lang siyang pinagdadaanan right now. Although, nakikita ko na may good news siya. Meron siyang, kung hindi ko man na-mention, meron siyang good news na maaring ma-receive at maaring ibahagi niya ito sa'yo kung kayo ay magiging matibay hanggang dulo. Or, yun nga, baka mayroong engagement sa inyong dalawa. Although meron akong isang pang potential na nakikita, maaring ito ay taga-ibang lugar kung aking i-relate with the world. Kilalanin mo ng mabuti, okay? Kung mag-resonate ito one day dun sa potential na tao na yun, kilalanin mo ng mabuti, get more information about that person. Or get more information about dito sa present love interest mo. At huwag mong pangunahan yung situation. Baka meron din lang naman siyang pinagdadaanan personally na hindi niya pa kayang ibahagi sa'yo. Kaya rin hindi kayo magkatinginan ng direction right now. It's not the right time. Timing is everything sa inyong relasyon.
Nebelin. Okay, so ayun, hindi ko na ito palalawakin pa para sa'yo sis. Sana ito mga ilang message nating nakita mula sa iyong barahay. Pawang maging gabay lamang sa'yo. Thank you so much for stopping by and for watching. And I hope to see you on my next one.